Well, mga kapupong, si Jason Aguilar Ivler ay isinilang sa isang pamilya na may impluensya sa Pilipinas. Pamangkin siya ni Freddie Aguilar at anak ni Marlene Aguilar na sikat rin sa kanyang pagiging kontrobersyal. Sa murang edad, nasanay na siya sa mundo ng koneksyon at impluensya na nagbigay sa kanya ng kakaibang karanasan sa buhay. Ilang taon ng kabataan niya ay ginugol sa Estados Unidos kung saan naranasan niya ang ibang kultura at edukasyon. May mga sabi rin na sumailalim siya sa military-style training sa Amerika. Hindi maikakaila na sa kabila ng magandang pinagmulan, hindi rin naging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Bago ang insidenteng nagpasikat sa kanya sa media, nasangkot na siya sa isang hiwalay na kaso na may kinalaman sa aksidente sa sasakyan. Bagamat hindi ito agad napansin, kalaunan ay naging bahagi ito ng pananaw ng publiko tungkol sa kanyang ugali. Noong 2009, mga kapupong, naninirahan si Jason sa Metro Manila at tila namumuhay ng normal tulad ng ibang kabataan. Ngunit noong Nobyembre 18 ng taong iyon, ang isang simpleng alitan sa kalsada sa Quezon City ang nauwi sa trahedya. Nakasalubong niya si Renato Victor Ibarle, anak ng dating opisyal ng Malacanang, at nagkaroon ng pagtatalo sa trapiko. Sa mga oras na nag-uusap sila sa kalsada, mabilis na tumaas ang tensyon. Si Jason na armado ay nagpasabog ng ilang putok kay Ibarle na nauwi sa kanyang agarang pagkamatay. Agad kumalat sa balita ang insidente. Maraming saksi ang lumapit sa autoridad at natukoy agad si Jason bilang pangunahing suspek. Nakapukaw sa damdamin ng publiko ang ideya na may buhay na nawala dahil lamang sa galit sa trapiko. Sa halip na sumuko, nawala siya sa paningin ng autoridad at nagsimula ang malawakang paghahanap sa kanya na umabot ng ilang linggo. Sa mga oras, mga kapopong, na siya ay hinahanap, naging sentro ng usap-usapan ang kanyang kaso sa media. Maraming tanong ang lumutang kung paano siya nakaiwas sa pagkakahuli at kung may tumutulong sa kanya. Nagtapos ang paghahanap noong Enero 18, 2010 nang matuntun siya ng National Bureau of Investigation sa bahay ng kanyang ina sa Quezon City. Hindi naging madali ang pag-aresto. Tumanggi si Jason na sumuko at nauwi ito sa sagupaan sa pagitan niya at ng mga agents. Kahit nasugatan na siya, patuloy siyang lumaban. May ilang agents ang nasugatan bago siya tuluyang nahuli. Ang dramatikong pangyayaring ito ay lalong nagpaigting sa interes ng publiko. Sumunod ang mahabang proseso ng paglilitis. Inilahad ng prosekusyon ang testimonya ng mga saksi at forensic evidence na nag-ugnay sa kanya sa krimen. Sa pagdaan ng mga pagdinig, unti-unting nabuo ang kaso laban sa kanya. Para sa pamilya ni Renato Ibarle, bawat araw ng paglilitis ay isang hakbang patungo sa hustisya. Noong 2015, mga kapupong, naglabas ng hatol ang Regional Trial Court ng Quezon City. Napatunayang guilty si Jason sa murder at hinatulan ng reklusyon perpetua na nangangahulugang mahabang pagkakakulong na umaabot hanggang 40 taon nang walang parol. Inatasan din siyang magbayad ng malaking halaga bilang danyos sa pamilya ng biktima. Sa kabila ng hatol, sinabi ni Jason na hindi siya sang-ayon at naghain ng apela. Umabot ang kaso sa mas mataas na hukuman at sa huli ay sa Supreme Court of the Philippines. Matapos ang ilang taon ng pagdinig, noong 2019, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng mababang hukuman. Tuluyan nang naging pinal ang hatol at wala nang natitirang legal na paraan para mabago ito. Matapos ang conviction, mga kapupong, inilipat si Jason sa New Bilibid Prison kung saan kasalukuyan niyang pinagsisilbihan ang kanyang sentensya. Limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang araw-araw na buhay sa loob ng kulungan at paminsan-minsan lamang siya nababanggit sa balita o sa social media. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Jason Ivler ay naging halimbawa ng kung paano ang galit ay maaring humantong sa hindi inaasahang trahedya. Ipinakita nito sa publiko na ang isang iglap ng galit ay maaaring magdulot ng malaking pinsala hindi lamang sa biktima, kundi sa mismong may kasalanan. Para sa pamilya ng biktima, ang hatol ay isang anyo ng hustisya, kahit na hindi nito kayang ibalik ang buhay na nawala. Para sa nakararami, ang pangyayaring ito ay nagsilbing babala. Isang simpleng galit sa kalsada ay maaaring magbunga ng habambuhay na pagsisisi. Ngayon, mga kapupong, nananatili si Jason Ivler sa kulungan at ang kanyang pangalan ay patuloy na iniuugnay sa isa sa pinakakilalang kaso ng road rage sa bansa. Ang kanyang kwento, mga kapupong, ay patunay kung paano ang buhay na puno ng pagkakataon ay maaaring masira dahil sa maling desisyon. Isa itong salaysay na nagbibigay aral tungkol sa galit, responsibilidad at ang malalim na epekto ng isang marahas na aksyon. Patuloy, mga kapopong, ang mas pinaigting na paghahanap ng mga autoridad kay Atong Ang sa gitna ng lumalalim na usapin kaugnay ng kanyang kinaroroonan at mga negosyo.
Sa mga oras na sinusuri ang bawat impormasyon, lumalabas na may mga bagong detalye na nagbibigay liwanag sa mga pangyayari bago pa man lumakas ang aksyon laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, bago tuluyang uminit ang sitwasyon, tahimik umanong naipasa o naibenta ni ang pagmamayari ng kanyang online gaming platform na Fiesta Fruit Game Apple to Apple sa isang buyer mula sa Singapore. Sinabi ng ilang source na nangyari ito ilang sandali bago inilabas ang mga utos para sa kanyang pag-aresto. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung may kaugnayan ang timing ng bentahan sa mga kasalukuyang kaganapan. Well, mga kapupong, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang eksaktong lokasyon ni ang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na masusi nilang biniberipika ang bawat lead na kanilang natatanggap. Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang masusing pagsusuri upang maiwasan ang maling impormasyon na maaaring makaantala sa operasyon. Sa mga oras na lumalawak ang saklaw ng paghahanap, sinabi ng mga autoridad na nakapagsagawa na sila ng operasyon sa mahigit 20 lugar na pinaniniwala ang kanyang napuntahan o tinuluyan. Kabilang dito ang mga kalapit na lugar na posibleng pinagtaguan. Gayunpaman, nananatiling wala pa ring kumpirmadong lokasyon si Ang, kaya't mas pinaigting pa ang intelligence gathering at monitoring. Ang Philippine National Police ay patuloy ding tumutulong sa operasyon. Nag-deploy sila ng mga specialized unit upang mas mapabilis ang paghahanap. Ayon sa mga opisyal, nananatiling prioridad ang kaso at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang sangay ng seguridad ng bansa. Sinabi rin ng Interior Secretary na si John Vic Remulla na mas pinalawak ang kampanya upang mas maging epektibo ang paghahanap. Kabilang dito ang mas malapit na koordinasyon ng iba't ibang ahensya at paggamit ng mas advanced na paraan ng tracking. Layunin umano ng hakbang na ito na matiyak na walang detalyeng mapapalampas sa investigasyon. Ang kaso ay may kaugnayan sa mga naunang ulat tungkol sa pagkawala ng ilang individual na konektado sa industriya ng sabong. Dahil dito, naglabas na ng mga arrest order laban kay Ang at sa iba pang sangkot. Sa kasalukuyan, marami sa mga kapwa akusado ay nasa kustodya na ng mga autoridad, samantalang ang iba ay patuloy pang hinahanap. Si Atong Ang ay matagal nang kilalang personalidad sa larangan ng gaming at entertainment. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi siya ng iba't ibang business venture, lalo na sa online gaming at betting platforms. Sa kabila nito, nananatili siyang isang kontrobersyal na figure sa industriya. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, hinihikayat ng mga autoridad ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon. Mahalaga umano ang katumpakan ng bawat detalye upang hindi maantala ang proseso. May ilang tao ang nagsasabi na ang pagbenta ng kanyang gaming platform ay maaaring isang strategic na hakbang sa negosyo. Subalit may iba rin na naniniwalang ito ay mahalagang bahagi ng mas malawak na usapin na kasalukuyang iniimbestigahan. Sa ngayon, mga kapupong, nananatiling nakatuon ang mga autoridad sa pagtukoy sa kanyang lokasyon at sa pagsunod sa tamang proseso ng batas. Tiniyak nila na ang lahat ng hakbang ay ginagawa ng naaayon sa umiiral na patakaran. Patuloy namang binabantayan ng publiko ang bawat update kaugnay ng kaso. Habang dumarami ang impormasyon, inaasahan na mas malinaw na mauunawaan ang buong pangyayari sa mga susunod na araw. Pero ang malaking tanong, mga kapupong, mahahanap pa ba talaga itong si Atong Ang? Ano sa tingin nyo? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section?